Habang binabaha na ang lugar sa Luzon at Mindanao dahil sa malakas na ulan, patuloy naman ang pagbaba ng water level sa Angat Dam Reservoir. Bababa na ito sa minimum operating level. Kaya prioridad muna ngayon ang tubig gripo kaysa irigasyon. Saksi, si Bernadette Reyes. Ano naman? Hindi na ako mag-agi. Daanan ng mga papasok na estudyante at guro ang ilog na ito sa Libak Sultan Kudarat. Ginakulbaan ako. Pero dahil tumaas ang level ng tubig, kasunod ng malakas na ulan kahapon, pahirapan ang pagtawid. Ay, mabalik niya. Dalom! Nalubog pati bahagi ng tulay na kahoy. Kaya walang nagawa ang ilan kundi hintayong humupa ang tubig. Sa Santo Niño, South Cotabato, tinuldukan ng ulan kagabi ang mainit na maghapon. 2 araw na rin may ulan sa Quirino, Ilocos Sur, kaya umapaw ang isang spillway. Habang sa San Vicente, humihiling ng kahit konting ulan ang mga magsasaka dahil natutuyo pa rin ang ilang taniman. Nagastos sa mamti ko. Nawanti todo na. Dapat tagdaltasag paminsan. Base sa pinakahuling datos ng NDRRMC, 324 na mga lungsod at bayan sa bansa ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa nagpapatuloy na epekto ng El Nino. Sa gitna niyan, umabot sa 178.68 meters ang tubig sa Angat Dam, mas mababa kaysa sa minimum operating level. Angat pa naman na nagsusupply ng mahigit 90% ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Prioridad muna ngayon ang tubig gripo kaysa irigasyon. Ayon sa Pag-asa, kailangan na Angat Dam ng mahigit 1,600 millimeters ng rainfall para bumalik sa tinatawag na normal high water level nito. Pero sa kabila ng mga pag-uulan, sa halip na tumaas, bumababa pa ang level ng tubig rito. Mag-uumpisa pong umangat po yung water level ng Angat around July hanggang August. So ngayon talaga normal po yung pagbaba ng water level natin sa Angat. Tumataas din daw ang tubig sa ibang dam pero malaki pa rin ang kailangan bago masabing sapat na. But it will not suffice kasi napakalaki pa ng ating forecast na necessity to fill up these dams. At bagamat prioridad pa rin ang tubig gripo sa mga bahay, may ilang piling lugar na maaaring makaranas ng mas mahinang water pressure mula 10 a.m. hanggang 4 a.m. pati mula tanghali hanggang 4 p.m. So yung tubig mo sa second floor ay hina lamang po. We're doing this to preserve yung natitirang tubig sa ating reservoir since wala pa naman pong pag-uulan. Sa kabila ng pagbaba ng alokasyon sa irigasyon, hindi nababahala ang Department of Agriculture. Mas marami raw kasi ang irigasyong kumukuha sa Pantabangan Dam na hindi nagbaba ng water allocation. Tapos na rin ang harvest season sa mga lugar na kumukuha ng irigasyon sa Angat. Ang posibleng maapektuhan yung land preparation for the upcoming na wet season na nag-uulan na rin naman and can be supplemented by existing shallow tube wells within the area. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.